Mga kapatid ay tungkol sa pagbabalik loob sa Diyos at pagbabayad puri sa ating mga utang o kasalanan na nagawa. At tulad ng talinghaga sa Ebanghelyo ngayon, ang Diyos ay punong-puno sagana sa pagpapatawad na kahit gaano kalaki ang ating nagawang kasalanan at utang sa Kanya, kung tayo magmamakaawa sa Kanya, walang duda tayo patatawarin. Meron ba sa inyong na-reject sa kumpisal at sinabi ng pari, hindi ka maaaring mapatawad sa ginawa mo? Palagi naman tayong pinapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kumpisal. Gaano mang karami at kaselan ang mga nagawa nating kasalanan. Pero mananatili tayong may utang kahit tayo'y makaawa sa Diyos kung hindi tayo makapagbabayad ng utang sa ating kapwa-tao. Kahit maliit lamang ang kasalanan niya natin o kasalanan niya sa atin, importanteng walang matira na utang dahil ang utang ay maaaring galit, inggit, masamang loob, nagtatanim ka ng kasamaan, naghahangad ng kasamaan sa kapwa-tao, yun ay mananatiling utang. Sapagkat ang Diyos ay sagana at walang hindi gagawin para tayo mapatawad, sino naman nga tayo para hindi rin makapagpatawad sa mga maliliit na utang ng ating kapwa? Ikumpara mo naman ang 10 milyon sa Ebanghelyo sa 500. Parang barya-barya lang kumpara sa 10 milyong utang ng taong ito sa Panginoon. Ganoon kalaki palagi ang utang natin, sapagkat lahat ng ating kasalanan mula sa pagkabata hanggang sa ngayon na tumanda na tayo't lahat, yun ay katumbas ng napakalaking halaga at tayo'y paulit-ulit na pinapatawad ng Diyos dahil walang hanggan ang Kanyang habag at kapatawaran. Kung ganon, kung totoo na nararanasan mo kung gaano ka pinapatawad at pinamahal ng Diyos, marapat lang din na magpatawad ka sapagkat yun ay mananatiling utang hanggat hindi mo napapalaya ang sarili mo sa galit o inggit o anumang masamang kalooban laban sa iyong kapwa. At ikaw din naman na magsasuffer pag mayroon kang dinadalang sama ng loob sa kapwa, hindi ka rin mapalagay, alipin ka pa rin ng galit o masamang saloobin. Kaya mahalaga na sa biyaya ng Diyos tayo'y makapagpatawad rin dahil gusto natin ng kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, bunga ng ating pagbabalik loob sa Kanya. Kumbagay naidudugtong muli ang dating napatid na kaugnayan sa Diyos. Dahil ang nagdudugtong sa atin sa Diyos at sa tao ay ang pag-ibig, at pag ito'y pinutol at naputol bunga ng kasalanan, siyempre unay nagkasala tayo sa Diyos, kaya tayo humingi ng tawad sa Kanya. Pero di naman tayo nagkakasala sa Diyos na hindi involved ang ating kapwa. Dahil kapag gumawa tayo ng masama sa kapwa, o ang kapwa ay gumawa sa atin ng masama, meron pa rin tayong kaugnayan, napapatid rin yung ating kaugnayan sa ating kapwa. At dapat tayo magkakaugnay. Hindi dapat mapatid ang lubid ang nag-uugnay sa atin. Yun ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin at natin sa Diyos
at sa kapwa natin. Kung kaya, alinman doon ang mapatid, magdadala tayo at magbabayad pa rin ng utang kung dadalhin natin ang kasalanang ito. Kaya nga si Kristo, mga kapatid, ay dinala ang lahat ng ating kasalanan upang wag nang mapatid ang kaugnayan natin at ang pag-ibig niya sa atin. Tayo lamang talaga ang pumuputol upang humiwalay sa pag-ibig na ito, pagmula sa Diyos patungo sa atin at patungo na rin sa ating kapwa. Kaya ngayon ay binibigyan tayo palagi ng Diyos ng napakaraming pagkakataon na ibangon ang ating sarili, paghilumin ang ating mga sugat sapagkat siya ang dakilang tagapaghilom, tagapagbuo ng ating pagkatao muli upang tayo'y mabuo sa Diyos at sa kapwa. Kaya ito, mga kapatid, ang biyayang nais ng Diyos na ipahayag sa atin sa araw na to, na sana'y makapagpatawad rin tayo sa mga mumunting kasalanan ng tao sa atin kumpara sa maraming kasalanan natin sa Panginoon.